Natural raw na magkaroon ng hindi pagkakasundo ang anak at magulang. Sa ganitong sitwasyon, sino nga ba ang dapat na gumawa ng unang hakbang upang sila'y magkasundo? Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni Damaso sa ating dulang sa kanyang panahon. Na ba? Dumating na si Paring Chabo. Buhay pa pala siya. Akala ko matagal na siyang patay. Anong patay na? Kailan pa? Kanino mo nabalitaan yun? 20 taon na siyang hindi nagpaparamdam. Kaya ang alam ko, patay na siya. Bakit, Damaso? May galit ka ba sa kanya? Hindi ako galit, pero dahil sa tagal ng panahong hindi kami nagkikita, nakalimutan ko na siya. Oo, pero dumating na nga siya. At ang balita ko, isa na siyang milyonaryo. Bakit, Mitring? Umaasa ka na maaambunan tayo ng biyaya? Malay ba natin? Hindi ka naman siguro tatanggi sa grasya kung sakali. Huwag ka nang umasa. Baka madismaya ka lang. Kumusta ka, Paring Damaso? Eto, buhay pa. Buti naman at buhay ka pa rin. Ang laki na ipinagbago na itsura mo. Halos hindi na kita makilala, Paring Chabo. Itsura ko lang ang nagbago, Maring Mitring. Pero ako pa rin ang dati ninyong kumpare. Siya nga pala. Nasaan yung inaanak ko? Wala na pare. 3 taon na siyang patay. Patay? Ano? Bakit? Anong ikinamatay niya? Hindi pare. Buhay pa si Carlota. Ano ka ba, Mitring? Hanggang ngayon ba naman hindi mo pa rin nakakalimutan ng ingrata nating anak? Damaso, Mukhang mayroon akong hindi alam na gusto ninyong sabihin. Sige, magkwento kayo at makikinig ako. Kayo? Bakit hindi ko kayo kilala? Pagkatapos mong binyagan, nag-abroad ako. At ngayon lang ako nakauwi. Sa Amerika na kasi ako nakatira at naroon ng buong pamilya ko. Ay, mabuti naman, naisipan niyong umuwi ng Pilipinas. Gusto ko kasing makabawi sa mga pagkukulang ko sa iyo. Ayon sa iyong mga magulang, 3 taon ka na raw nagsasarili dahil lumayas ka sa inyo. Kasi ayoko maging sunod-sunuran kay Itay. Gusto ko po kasing mabuhay na ako'y nagdedesisyon para sa sarili ko. Kaya tinlikuran mo ang buong pamilya mo? Okay naman po yung relasyon ko kay Inay at sa mga kapatid ko. Si Itay lang nga yung talagang nagmamatigas. Ginawa ka bang hakbang para makipag-ayos sa tatay mo? Matindi ko kasi yung hinanakit at sama ng loob niya sa akin eh. Siguro malabo na kami magkasundo. Mataas lang ang pride ng tatay mo. Kaya ikaw na lang ang magpakumbaba at humingi ng tawad. Ay, ewan ko po, Nino. Hindi ko alam kung kaya kong gawin yun. Kahit bigyan kita ng 5 milyong piso? 5 milyong piso? Oo, 5 milyon. Magkabati lang kayo. Talaga, Ate Carlota? Kung ganun, samantalahin mo ng pagkakataon. Siya nga naman, ate. Ang laki kaya ng 5 milyong piso. Willing naman ako makipag-ayos kay Itay, pero
Mababahira ng sincerity namin kung may perang involved. Ate naman, importante pa ba yun? Ang mahalaga, magkakapera tayo. 5 tayo, di ba? Kaya, tigi 1 milyon din tayo doon. Oo Hindi nga. ko kailangan ng 1 milyon. Ikaw yun. Dahil meron kang matatag at magandang hanap buhay. Pero sa amin ni Kuya Andrew, napakalaking bagay ng 1 milyong piso, ate. Kaya naman, ate. Sige na. Pumayag ka na sa proposal ng iyong ninong Chavo. Kahit 10 milyon pa, hindi ako papayag. Tay, maging practical na lang kayo. Wala namang mawawala kung gagawin ninyo. Siya nga naman po, itay. Ayaw nyo ba nun? Magkakabati na kayo ni ate. Magkakaroon pa tayo ng 5 milyong piso. Ayoko ng ganon. Lumalabas kasi sinusuhulan ako ni pare. Kung gusto talaga niyang makatulong sa atin, dapat walang kondisyon. Tay, bakit? Wala na po ba talagang pag-asang magkaayos pa kayo ni ate? Imposible na. Dahil kinalimutan ko na siya bilang anak. Di ako naniniwala, tay. Mataas lang po ang pride nyo, kaya ayaw nyo makipag-ayos kay ate. Pero deep inside, namimiss nyo rin po siya. Magpakatotoo na lang kayo, tay. At sino kayo para malaman ng nararamdaman at iniisip ko? Mga Diyos ba kayo? Ha? Basta kahit kailan, hinding-hindi ako makikipag-ayos sa suwail at ingratan niyong kapatid. Hanggang kailan, Damaso? Hanggang kailan titikisin ang anak mo? Hanggat narito sa dibdib ko sakit ng kanyang ginawa, halos magkanda-ugaga ako para lang maigapang sa pag-aaral. Ang laki ng hirap at sakripisyo ko sa kanya. At nang makagraduate siya, lalayasan niya tayo? Wala siyang utang na loob. Kasalanan mo yan. Dahil masyado mo siya hinigpitan. Lagi na lamang ang gusto mo ang siyang nasusunod. Para rin sa kapakanan niya ang ginagawa kong paghihigpit. Dahil ayokong mapariwara ang buhay niya. Damaso, nasa tamang edad na siya, kaya hayaan mo na lang na siyang masunod sa mga gusto niyang gawin. Yun na nga eh. Ginawa niya na ang gusto niya. Kaya bahala na siya sa buhay niya. Pinili niya maging rebelde. Kaya wala na akong magagawa. Natuto siyang magrebelde dahil hinawakan mo siya sa leeg. Tinanggalan mo siya ng karapatang magpasya para sa kanyang sarili. Ikaw, Damaso, papayag ka bang ibang tao ang siya magmaneho ng buhay mo? Tama ka. Ang lakas ng loob niya magsarili dahil kaya na niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Hindi na niya tayo kailangan kaya baliwala na tayo sa kanya. Huwag mo sabihin yan. Damaso, tinutulungan niya tayo. Ano man tulong ang sinasabi mo? Pinabayaan na nga niya tayo. Siya ang umaako ng gastos natin kapag kinakapos tayo. Oh, Hindi ka ba nagtataka kung paano ko pinagkakasya ang kinikita mo sa pang-araw-araw nating gastos? Kahit anong klaseng pagtipid ang gawin ko, alam mong hindi kakasya yun. Pero nakakaraos pa rin tayo. Bakit? Dahil tinutulungan niya tayo. Hindi ko ito sinabi sa iyo dahil gusto niya na ilihim yon sa iyo. Ito ang tseke. 5 milyong piso yan. Isipin mo na lang na naipon ang regalo ko sa iyo sa loob ng 20 taon. Pero, Ninong Chavo, hindi ko yan matatanggap. Naniniwala pa rin ako na hindi nabibili ang reconciliation. Dapat kasi kusa yun. At hindi dahil sa pera. Kalimutan mo na ang sinabi ko. Dahil ibibigay ko pa rin yan sa iyo. Kahit hindi kayo magkaayos ni paring Damaso. At bahala ka na kung magkano ang gusto mong ibahagi sa iyong pamilya. Ibang klase talaga kayo, Nino. Barya lang sa inyo ang 5 milyong piso.
Sabihin na lang natin gusto kong i-share ang aking blessing. Pinagpala kasi ng Diyos ang aking negosyo. At kung willing ka ay ikaw ay gagawin kong tagapamahal ng iba kong negosyo. Talaga po, Ninong? Okay, sige po. Pag-iisipan kong bagay na yan. Siguro nga. Panahon na para magkaayos kami ni Itay. Pareho lang namin pinahihirapan yung mga sarili namin. Kaya ako na yung gagawa ng first move para magkapati kami. At kung sakaling ayaw niyang makipag-ayos sa akin, well, wala akong magagawa. At least, sinubukan ko. Ang buong akala ko, tinalikuran na niya kami. Pero nagkamali ako at namimiss ko na siya. Siguro nga masyado lang mataas ang pride ko. Pero suko na ako. Hindi ko pala talaga siya kayang tigisin habang buhay. Kung makikita ko lang siya, yayakapin ko siya ng buong higpit. Itay, Ha? kumusta na ho kayo? Carlota, ikaw nga ba? Ako nga po. Oh, Sobra ko kayong namimiss. namiss din kita, anak. Salamat at nagbalik ka. Kung alam mo lang ang tagal na kitang gustong yakapin ang ganitong kahigpit. Ako rin po. Sabik na sabik din ako sa mga yakap niyo. Gusto ko na umuwi at magbalik sa inyong kalinga at pagmamahal. Patawarin niyo ko kung naging rebelde akong anak. Patawarin mo rin ako, anak. Dahil masyado akong naging mahigpit. Ako mismo ang nagtulak sa iyo papalayo sa akin. Hindi na kita masisisi kung umalis ka sa aking puder dahil alam kong nasasakal ka na. At sana mabigyan mo ako ng pagkakataong maituwid ko ang aking pagkakamali, anak. Ako rin po, Itay. Gusto ko ring ituwid ang mga pagkakamali ko. Oo, Carlota. Magtulungan tayong muling itayo ang gumuho nating pangarap. Opo. At ibabalik natin ang dating sigla sa ating tahanan. Ikaw, ako, si Metring, at ang dalawang mong kapatid. Opo. Magiging masaya na uli tayong lahat. Yes. Dahil pag-ibig ang maghahari sa buo nating sambahayan. Walang sigalot na hindi maaayos kung isa-isang tabi ang galit at hinanakit at sa halip ay pagmamahal ang dapat na pairanin